Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Vanji. 36 years old at nakatira dito sa Bagbag, Quezon City. Kasama ang aking kaisa-isang anak. Single mom ako at nagwo-work from home kaya meron akong pagkakataong maalagaan si Valerie, ang bunga ng panggagahasa sa akin. Maraming taon na ang nakakalipas. Papadudot masasabi kong naging masalimuot ang buhay ko. Mahirap lang ang pamilya namin, isang kahig isang tuka. Pangatlo ko sa 5 magkakapatid at ako ang pinakamatanda sa 3 babae. Wala akong magawa kundi ang magbantay ng maliit ko pang kapatid. Si inay ay naglalako ng isda samantalang ang aking ama, si Tatay Jose, ay walang matinong trabaho tapos sakit pa siya ng ulo. Kasi wala siyang ibang ginawa kundi ang maglasing at gumamit ng droga. Drug pusher kasi si Tatay Jose at malaki ang kinikita niya sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Ganun pa man, sa kanya lang napupunta lahat ng perang kinikita niya. Ni minsan ay hindi niya yon shinare sa amin, ni bilhan ng damit, sapatos o kahit na pagkain ay hindi niya ginawa. Makasarili ang aking ama, Papa Dudut. Madalas siyang umuuwi ng bahay ng lasing at lahat kami ay bubugbugin at halos ako palagi ang napupuruhan dahil sinasalo ko ang bawat hataw ng sinturon, kahoy at suntok ng ama ko. Wala namang ibang tao sa bahay kundi ako at mga kapatid kong maliliit pa. Habang si Kuya Isko at Kuya Bino ay nagsasaka sa bukid kaya hapon na rin po itong nakakauwi sa bahay. Si nanay din ay gabi na rin kung umuwi sa pagtitinda sa palengke. Hindi naman gano'n noon si Tatay Jose. Mabait ang ama ko noong una. Ngunit lumipas sa mga taon ay nag-iba ito. Dahil na rin sa hirap na pinagdaraanan namin. Halos mainitin ang ulo. At kapag walang naibibigay si nanay na pera ay sapak at bugbog ang inaabot ko kay tatay. Isang araw ay nagising ako na sobrang sakit ng katawan ko. Parang pagod na pagod. Masakit pa ang balakang nang tawagin ako ni nanay. Vanji, mag-igib ka muna kahit kalahating balde lang para makasaing na ako at maaga pa akong aalis para magtinda ng isda. Sabi ni nanay habang kumukuha ng kahoy. Opo, sandali lang, sabi ko kay nanay at kinuha ang balde. Pagbalik ko ay akmang papasok na ako sa bahay nang magsalita si nanay. Diyos ko Vanji, nireregla ka na. O siyang sandali at kukuha ako ng pasador. Sabi niya habang kumuha siya ng katya na ginagamit na parang napkin. 10 years old pa lamang ako noon, Papa Dudut, kaya laking pagtataka ko nang makita kong may dugo ang shorts ko. Pagkabigay sa akin ni mama ng pasador ay dali-dali akong nagpalit ng underwear at ng shorts. Dalaga ka na Vanji kaya ingatan mo na ang sarili mo. Ang sabi ni nanay pagkatapos ay binanggit niya sa akin ang lahat ng bawal at kung ano ang mga dapat kong gawin. Samantala noong nagdalagitan na ako, napansin kong tila lalo akong pinag-iinitan ni Tatay Jose. Napapadalas ang pagpalo niya sa akin at may mga pagkakataon pang hinahawakan na niya ako sa aking masiselang parte ng katawan. Hindi naman ako makapalag kasi natatakot ako sa kanya. Pero Papa Dudut,
Palala ng palala ang ginagawa niya sa akin at hindi ko na yon masikmura kaya nagsumbong na ako sa aking ina. Sa kabilang banda ay pinayuhan naman ako ni nanay na hanggat maaari ay umiwas ako kay Tatay Jose. Ganon din ang pinayo niya sa dalaw ko pang nakababatang kapatid na babae. Kaso isang araw ay dumating ang kinakatakutan ko. Kami lang ulit ng tatay ko ang naiwan at ang mga nakababata ko pang kapatid. "Vanji!" sigaw ni tatay sa kusina. "Bakit wala pang ulam? Nasaan ang nanay mo? Nasaan ang pambili ko ng alak?" tanong niya sa akin. Galit na si tatay ng mga oras na yon pero wala akong sinagot sa mga tanong niya. Paggawin ni nanay ay nakaabang si tatay sa pinto na galit at hindi pa nakakapasok si nanay nang sampalin niya ito. "Nasaan ang perang pambili ko ng alak? Hindi ba sinabi ko sa iyo na sa bawat pagising ko dapat may pera nang nakaipit sa unan?" Kumpronta ni Tatay Jose sa aking ina. "Pasensya ka na, wala akong kinita kahapon. Pinambili namin ang pagkain." Hindi pa natatapos ang paliwanag ni nanay nang biglang magdabog na si Tatay Jose. "Wala akong pakialam kahit na mamatay kayo sa gutom. Ako lang ang importante sa bahay na ito. Kaya dapat ako ang inuuna mo." Wika ni tatay sabay sampal ng malakas sa aking ina. Papadudot halos wala kaming magawa kundi iyak lamang ng iyak si nanay na mga oras na yon. Samantala umalis na lamang si Tatay Jose para mangutang sa kanyang mga kamag-anak. Tapos tulad ng aming inaasahan ay gaminang umuwi si Tatay Jose at lasing na lasing pa ito. Pero hindi na pinalalabas ni nanay ng kwarto kaming magkakapatid na babae para makaiwas na kami sa irresponsable naming ama. Lumipas nga ang mga buwan at taon ay maraming nagbago sa aking katawan. 11 years old ako nang magsimulang lumaki ang dibdib at balakang ko. Sabi ni nanay maganda raw ang katawan ko kaya't mag-ingat daw ako sa mga manyakis. Isang araw may kumpare si tatay na nakipag-inuman sa bahay. Masama ang tingin nito sa akin na wari hinuhubaran ako sa bawat tingin nito. Nakakadiri. May pagkindat-kindat pa ito. Madalas ko siyang mahuli na nakatingin sa akin kaya nagtungo ako sa kwarto para doon mamalagi. Maya-maya inutusan ako ni Tatay Jose na bantayan muna ang bisita niya dahil bibili lamang siya ng alak. Bali 4 silang nagiinuman, yung 2 kaibigan talaga ng tatay ko yon at etong isa ay hindi ko kilala, bali dayo sa lugar namin. Kaya hindi ko pinapansin. Biglang umiyak ang bunso namin, naiihi ito kaya sinamahan ko sa CR. Pero lingid sa kalamang ko na nasa kwarto pala pumasok ang bisita ni Tatay Jose kaya pagpasok ko ay hindi ko napansin na may ibang tao na pala sa kwarto. Kaya sinarado ko ang pinto at nagulat ako. Pagharap ko ay nakangisi na maalademonyo ang lalaking yon. Hinilan niya ako at gusto akong lapastanganin. Nang umiiyak ang bunso namin, kaya pinilit kong kumawala sa higpit ng pagkakahawak sa akin ng lalaki at hindi ako makasigaw dahil tinatakpan niya ang bibig ko. Mabuti na lamang at nakabalik kaagad si tatay. Kaya agad lumabas ang lalaki at nagkunwaring naligaw at may tama na. Pupunta lang daw dapat siya sa CR kaya nagtanong sa akin. Halos lutang ako ng araw na yon at hindi ko makalimutan ang panghaharas ng lalaki na yon. Akala ko'y wala nang susunod pa pero mas nakakatakot pala ito kesa sa lalaking yon. Samantala minsan ay nagpaalam si nanay na dadalhin niya muna ang mga kapatid kong babae kina lola sa kabilang baryo. Gusto kong sumama pero hindi ako pinayagan ni Tatay Jose dahil wala daw magluluto sa bahay at mauutusan. Si Kuya Isko at Kuya Bino naman ay umaga pa lamang ay nasa bukid na kaya ang ending kami lang ni tatay ang naiiwan sa bahay. Pero umalis din ito dahil makikipag-inuman. Kaya natulog na lamang ako pagkatapos kong kumain. Lumipas ang ilang oras may naramdaman akong may humahaplos sa mga hita ko. Paakyat hanggang dahan-dahan na ibinaba ang suot kong shorts. Kaya napabalikwas ako at nagulat ako na nasa harapan ko na si Tatay Jose. May hawak itong kutsilyo at pinagbantaan ako na papatayin oras na sumigaw ako o manlaban.
Kaya wala akong nagawa kundi ang hayaan siyang babuyin ang musmus kong katawan na walang kalaban-laban. Lumipas ang ilang araw, akala ko ay hindi na masusundan yon, pero nagkamali ako dahil kahit nandyan na ang mga kapatid ko ay walang awa niya pa rin akong binababoy. Papa Dudut, tiniis ko ang bangungot na yon sa loob ng 3 taon at halos hindi ko na masigmura ang araw-araw na pambababoy niya. Sa loob ng 3 taon ay hindi ko nagawang sabihin kay nanay ang totoo dahil nagbanta noon si Tatay Jose na kapag nagsumbong ako ay papatayin niya kaming lahat. Kaya ayon, nanatili akong tahimik kahit masakit sa kalooban ko. Hanggang sa isang araw ay nagising ako na suka ng suka, tapos ay hindi ko gusto yung lasa ng mga kinakain ko. Halos hindi ko na maintindihan ang sarili ko nang mapansin ni nanay na iba ang pangangatawang ko at kinausap ako nito. Vanji, magtapat ka nga sa akin, buntis ka ba? Malumanay pero ramdam ko ang hinanakit sa bawat salitang binitawan ni nanay. Nay, may aaminin po ako sa inyo. Hindi ko natuloy ang sasabihin ko kasi nagsimulang bumuhos ang luhang matagal ko nang kinikimkim. Napayakap ako kay nanay at gusto kong magsumbong na mga oras na yon, pero hindi ko magawa, Papa Dudut. Ano nga aminin mo sa akin? Sabihin mo na anak, sabi ni nanay sa akin. Pero sa huli hindi ko na lang sinabi sa kanya ang totoo. Alam kong hindi nagbibiro ang aking tatay kapag sinabi niya ang isang salita. Natatakot ako para sa mga kapatid ko at sa nanay ko at ayokong madamay sila. Samantala'y nagkaroon ako ng kasintahan noon, alam ni nanay ang tungkol kay Nestor. Tanggap niya ang mapait kong karanasan. Gusto ko sanang ipalaglag ang ipinagbubuntis ko pero si Nestor ang nagbigay linaw sa akin na walang kasalanan ng bata sa kasamaang nagawa ng tatay ko. Kaya imbes na pandirian niya ako ay inako niya na siya ang ama ng bata kahit na hindi niya naman ito anak at pinakasalan ako at never pa akong nagalaw ni Nestor kaya alam ko kung gaano niya ako nirespeto. Gusto man akong ilayo ni Nestor sa kahayupan ng aking ama kasi wala siyang magagawa kundi ang mag-isip ng ibang plano para makuha niya ako sa poder ng aking ama. Na walang dugo at buhay ang kailangang mawala sa pagitan nila Nestor at Tatay Jose. Wala nang nagawa ang aking tatay nang magpakasal kami ni Nestor pagkatapos ng 3 taon namin bilang magkasintahan. Nagpakalayo-layo ako sa aking ama dala ng karanasan na hindi ko na mabubura. Lagi pa rin sumasagi sa isipan ko, bakit nangyari yon sa akin? Bakit ama ko pa ang bababoy sa akin? Dapat siyang pumoprotekta sa anak niya pero siya pang dahilan ng pagkawasa ko. Lumaki ang anak ko na malayo ang loob ko, tanging si Nestor lamang ang nag-aalaga sa kanya. Minsan sa tuwing naaalala ko yung masalimuot kong buhay ay gusto ko na lamang magpakamatay kaso hindi deserve ni Nestor ang iwanan sa kabila ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Kaya pilit kong kinalimutan ang mapait kong karanasan. Samantala makalipas pa ang 1 taon pagkatapos kong mga anak ay nabalitaan kong napatay si Tatay Jose sa pamamagitan ng extrajudicial killing o tukhang. Imbes na magluksa ay para akong nabunutan ng tinik. Sa wakas ay hindi ko na makikita pa ang taong bumaboy sa akin, Papa Dudut. Hindi na niya ako mahahawakan at masasaktan. Natahimik na rin ang buhay ni nanay at ng mga kapatid ko. Hindi na kami nagreklamo kung natukhang si Tatay Jose dahil parang naging blessing in disguise ang mga nangyari. Pero nagkamali ako, Papa Dudut, dahil sa maniwala kayo o hindi, nagkaroon ng kababalaghan sa buhay ko. Naranasan nyo na ba na sa panaginip ay sinusundo kayo ng mga namatay na? Ako ilang beses na at ang pinakakinakatakutan ko ay ang pagpapakita ni Tatay Jose sa akin. Na para bang sapilitan niya akong isinasama sa impyerno. Natatandaan ko 2 araw simula nang mamatay si Tatay Jose ay nagparamdam na siya sa akin. Sa kusina sa ibabaw ng lababo ay mayroong bintana na gawa sa jalousie. Habang naguhugas ako ng pinggan ay bigla na lamang may sumitsit sa akin sa bintana. Pagtingin ko, Papa Dudut,
Nagulat ako kasi nakita ko si Tatay Jose na nakasilip sa bintana. Nakangisi na parang demonyo sa akin. Dahil dito ay nagsisigaw ako sa sobrang takot. Buti naman to the rescue si Nestor sa akin at agad niya akong pinuntahan sa kusina. Doon ay sinabi ko sa kanyang nakita ko kaya lumabas si Nestor pero syempre wala doon si Tatay Jose. Niyakap na lamang ako ng asawa ko para mapakalma ako noong gabing yon. Sa kabilang banda ay hindi pa natatapos doon ang pagpaparamdam sa akin ng rapist kong ama. Isang linggo pagkamatay niya ay nagpa siya si Nestor na sa amin na tumira si nanay at yung dalawa kong kapatid na babae. Yung dalawa kong kapatid na lalaki ay may mga asawa na rin. Naging katulong ko si mama sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa anak ko. Habang yung dalawa kong kapatid na babae ay pinag-aral ng asawa ko. Seaman kasi si Nestor at pasampa na siya sa barko ng panahong yon na namatay si Tatay Jose. Kinagabihan pagkatapos naming ihatid sa airport si Nestor ay muling nagparamdam ulit sa akin si Tatay Jose. Nasa labas kami ni nanay noon at naglalabas siya habang ako naman ay nagwawalis. Nagpaalam naman ang bunso kong kapatid na si Meling para bumili sa sari-sari store sa kanto. Pagkaalis ng kapatid ko ay naiwan niyang bukas yung gate. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa gate, Papa Dudut. Nakita kong may palapit na lalaki sa amin. Agad ko yung namukhaan, si Tatay Jose. Dahil dito ay nagpanik ako at nagsisigaw. Nay, ilak niyo yung gate, nandiyan na si Tatay Jose. Nagpapanik na sabi ko. Agad namang tumayo si nanay at pinuntahan ang gate at sinarado ito. Anak, patay na ang tatay mo, hindi na siya babalik. Pero hindi nawala ang imahe ni Tatay Jose dahil pagkatapat niya sa gate ay tila sumenya siya sa akin. Na lumapit ako sa kanya at parang sinusundo na niya ako. Nay, ayan na si Tatay Jose. Ayan siya. Huwag niyong papasukin si Tatay Jose kasi kukunin niya ako. May panikong sabi sa kanya. Alam kong hindi nakikita ni nanay ang nakikita ko pero nagpasya siyang lumapit sa akin. Anak, alam ko kung anong pinagdaanan mo. Pero kailangan mo nang mag-move on. Patay na ang tatay mo at kahit kailan ay hindi na siya babalik pa. Aniya. Naiyak na lamang ako noon ng mga sandaling yon at tapos ay niyakap naman ako ng mahigpit ni nanay. Kinabukasan ay nagkasakit ako. Mataas na lagnat yon, Papa Dudut. Buti na lamang at tumawag sa akin si Nestor para i-inform ako na nasa barko na siya. Doon ay bumaba ng kaunti ang lagnat ko kasi sobra kong nami-miss ang asawa ko. Papa Dudut, simula noon, taon-taon kada April ay nakikita ko ang tatay ko sa tapat ng bahay. Tapos ay madalas akong bangungutin. Sabi ni Tatay Jose sa akin ay sumama daw ako sa kanya. Tapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre nagpupumiglas ako pero halos kalad ka rin na ako noon ni Tatay Jose papunta sa dilim. Hanggang sa may narinig ako. Vanji, gising anak. Nagising ako sa aking bangungot. Si nanay pala ang gumigising noon sa akin. Agad ko namang ikinuwento sa kanya ang napanaginipan ko. Sabi ko ay si Tatay Jose, sinusundo ako. Sabi naman ng kapatid ko ay babanggitin ko daw ang pangalan ng Diyos. Hindi daw si Tatay Jose ang humihila sa akin kundi ang dyablo. Sabi ko naman ay ano naman ang pinagkaiba ni Tatay Jose sa dyablo. Samantala isang gabi ay nanaginip ako na nakahiga si Tatay Jose sa kabaong. Pero napakalaki nito at kasya pa ang isang tao. Mamayang kaunti nagulat ako dahil biglang dumilat si Tatay Jose at bumangon mula sa kabaong. Napatras naman ako. Tara, samahan mo ako dito. Nalulungkot na ako dito. Kasya naman tayo dito. Aniya. Hindi ako sasama sa iyo. Bumalik ka sa impyerno. Galit na wika ko. Mamayang kaunti nangitim ang mukha ni Tatay Jose at ngumisi ito sa akin. Sasama ka sa akin sa ayaw mo at sa gusto. Sabi niya bago biglang naglaho sa harapan ko. Sobra akong kinilabutan noon at lalo pa akong natakot nang bigla na lamang may humawak sa magkabilang balikat ko. Paglingon ko ay si Tatay Jose pala yon. Nagbago na ang kanyang itsura. Mukha niya pero may dalawang sungay na parang demonyo. Nang banggitin ko ang pangalan ng Diyos ay bigla na lamang akong nagising sa aking bangungot. Kaya kinabukasan ay nagpasama ako kay nanay para pumunta sa simbahan at humingi ng payo tungkol sa nangyayari sa akin. Kutob ko kasi
ay binabalikan talaga ako ni Tatay Jose. Sa kabilang banda ay agad naman akong dinasalan at binindisyonan ng pare at binigyan ako ng libreng rosaryo at sinabihang magdasal tuwing gabi. At yun naman ang ginawa ko. Nagdasal ako at nagdovina bago matulog at sa awa naman ng Diyos ay hindi na nagpakita sa panaginip ko ang demonyong bumaboy sa pagkababae ko. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglakad ang anak ko at nagsimula na rin siyang magsalita ng mga panahong yon. Nagtataka lamang ako kasi palagi siyang tumatambay sa sala namin at palagi nakasilip sa bintana at para itong may kinakausap. Kaya kapag nakikita ko ang anak ko na gano'n ay tinatawag ko siya at tinatanong kung sino ang kinakausap niya. Pero deadma lang sa akin ang anak ko noong una. Hanggang isang gabi ay nakita ko siyang inilabas niya ang mga kamay niya sa jealousy. Kaya agad kong pinuntahan ng anak ko at kinarga palayo sa bintana. Tinanong ko rin siya kung sino ang kinakausap niya. Papa, Papa, baby talk niya sa akin. Kinilabutan ako dahil si Nestor ay nasa barko pa noong mga panahong yon. Kaya isa lang ang ibig sabihin noon, ang tinatawag niyang Papa ay ang kanyang biological father, ang sarili kong ama na si Tatay Jose. Muli akong napatingin sa bintanang jealousy at nagimbal ako sa aking nakita. Dahil may nakatayo sa labas at nakatingin sa aming dalawa ng anak ko, si Tatay Jose. Tapos tumawa ito at halos umeko ito sa utak ko. Dahil dito ay napatakbo ako sa aming kwarto at tinawagan ko si Mama na noon ay pauwi pa lamang mula sa palengke. Pagdating ni Mama ay ikinuwento ko ang naranasan namin ng anak ko. Kaya ang ginawa ni Mama ay nagpatawag kami ng albularyo para matigilan na ang panggugulo sa amin ni Tatay Jose. Pagkatapos noon ay muli naming pinabless ang buong bahay. Matapos ang binyag, padugo, ritual at blessing ng bahay ay natigil na ang kakaibang nangyayari sa bahay. Sabi ng albularyo ay nilalapitan nga ni Tatay Jose ang anak ko at dapat ko raw itong ingatan. At para matigil na raw ang pagpaparamdam at pagmumulto ng ama ko sa akin ay patawarin ko na raw ito. Pero hindi ko kayang patawarin si Tatay Jose. Binigyan na lamang ako ng albularyo ng Gumamela Celis bracelet. Ayon sa kanya, pangontra daw ito sa mga masasamang espiritu. Binigyan din niya ang anak ko ng maliit na Gumamela Celis bracelet na pangbata. Sabi pa ng albularyo, palagi raw naming isusuot ito kaya bago kami matulog ay itabi ko raw ang anak ko sa pagtulog nang sa ganon ay hindi ito makuha ni Tatay Jose. At yun nga papadudod sa awa naman ng Diyos ay tumigil na ang pagpaparamdam ni Tatay Jose. Normal na ang buhay ng anak ko at kung tutuusin ay kapatid ko rin. Nahiyaman ako pero kailangan kong harapin ang katotohanan. At umaasa ako na sana ay pinagbayaran na ni Tatay Jose ang kababuyang ginawa niya sa akin. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po, lalo na kung mapipili po ninyong i-upload sa inyong channel. Sa mga katulad ko na biktima ng rape, maging matatag lamang siguro tayo. Ang pagkakamali ko noon ay hindi ako lumaban kay Tatay Jose dahil naunahan ako ng takot. Pinagsisisihan ko yon kasi kung lumaban ako ay baka hindi ako nakatikim ng pang-aabuso mula sa sarili kong ama. Kaya matuto kayong lumaban para sa inyong karapatan at maging matatag. At huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil lahat ng kasalanan ay napagbabayaran. God bless and more power sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Vanji. Maraming salamat kay Vanji sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming himpilan dito sa aking YouTube channel. Malaking trahedya sa isang babae kapag siya ay nabiktima ng panggagahasa. Pero ano ba ang dapat malaman at gawin ng isang biktima ng rape? Isumbong ka agad sa kinakaukulan. Kung ikaw ay na-rape, marapat mong isumbong ka agad sa lalong madaling panahon sa mga kinakaukulan tulad ng iyong mga guardian at pulis. Alam nyo, sa kasong rape ay maaaring gamitin dahilan ng suspect ang technicalities na lapse of time. Kapag lumagpas ang pangyayari sa loob ng 72 hours ay maaaring questionin ang proseso ng pagdadakip sa kanya, lalo na kung walang warrant of arrest nung siya ay dinakip. Ang citizen arrest ay pwedeng maging balido lalo na kung meron kayong dokumentong tinatawag na alarm report na itong pwedeng gamiting papeles para ipakita sa pulis at maalalayan ng mga taong imbitahan ng suspect sa presinto. Pero ang alarm report ay tumatagal lang din ng 3 araw.
Upang maiwasan ng isang rape victim ang ganitong komplikasyon ay marapat na magpasama sa taong iyong pinagkakatiwalaan upang agad na magsumbong sa pulisya. Puntahan ang presintong nakakasakop sa inyong lugar. Importanteng malaman ninyo kung saang lugar naganap ang krimen ay dapat doon kayo magre-report. Humanap ng sariling abogado o kakilala. Mas magandang magkaroon ng sariling abogado ang biktima, mas maganda kung ang abogado ay malapit sa pamilya ng biktima upang mas makasigurado na ito'y hindi babalimbing. Sa kahit na anong sitwasyon ay wala nang gaganda pa sa pag-iingat kahit kasangga mo pa ang lahat ng abogado sa City Hall at ninong ang lahat ng hepe sa lahat ng presinto. Mas maigi pa rin na tayo ay mag-ingat kesa sa lunasan ang masamang sitwasyon. Sa mga katulad naman ni Vanjie na rape survivors, maging matatag lamang. Mahirap ang pinagdadaanan ninyo at naiintindihan namin kung paminsan-minsan ay maaalala ninyo ang bangungot na yon sa inyong buhay. Ganun pa man ay palagi ninyong hingin ang gabay ng Panginoon. Magdasal ng taimtim na sana'y tulungan niya kayo sa mga pagsubok na yon na inyong pinagdaraanan. Huwag kayong mag-alala dahil anuman ang bangungot na dumating, magigising at magigising din kayo. Basta tatagan ninyo ang inyong pananampalataya. At huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat maraming tao ang willing pa rin na makinig at tumulong sa inyo. Para sa mga horror stories, hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ganoon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang mga link po ng channels na yan ay makikita sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.